Hello guys, explain ko dito yung mga pangyayari noong unang taon, yung nag-viral na video ko, yung vlog ko tungkol sa ESF, yung baboy ko na nakasurvive sa ESF. Explain ko dito. Kasi maraming taong nagtataka kung bakit at paano ko isinosurvive o totoo bang ESF yun. So guys, ang nangyari noong last year, kasi yung mga kapitbahay namin, wala na, ubos na lahat yung mga yung baboy nila, wala nang natirang mga baboy sa kulungan, yung bininta na nila kasi nagkasakit na din. Naubos na talaga yung baboy nila. Yun sa amin yung natira kasi medyo distansya siya sa mga kapitbahay namin. At saka natamaan talaga yung biik ko. Kasi nagbabantay talaga ako araw-araw. Inoobserbahan ko yung mga biik, yung mga baboy ko kung wala bang nagkasakit. So, first time lang na araw na nakita ko yung biik ko na linalagnat at hindi na kumakain. Palagi na lang siyang nakahiga at saka hingal-hingal lang yung ginhawa niya. Kaya, itinransfer ko siya, quarantine ko kaagad. Siniparate ko siya sa kanyang mga kapatid at doon ko ginagamot. So, totoo yun guys na ESF yun. Kasi kami na lang yung natira. Yung mga biik ko na lang yung natira. So, doon sa video makikita natin na nakahiga na lang yung biik kahit anong gagawin ko na para siya lumakad at tumayo. Hindi talaga siya tatayo kasi tamlay na tamlay talaga siya. Kala namin mamamatay na yun. So, marami akong ginagawa guys. Pero teka muna, habang hindi ko pa ito na ituloy, yung mga tips ko, subscribe naman sa inyo dyan mga kaibigan. Kasi para mapalago ko itong network ko. Okay, salamat. Okay guys, yun. Ituloy ko yung mga tips ko. Unang-una guys, yung magbababoy tayo, yung mag-aalaga tayo ng hayop. Kasi tao lang tayo, hindi tayo Diyos. Lahat ng dito sa sanlibutan ay hawak ng Diyos. So, guys, kasi naniniwala ako yung mga sakit man sa tao o sa hayop, dala-dala yan ng masamang elemento, masamang hangin. So, unang-una magdasal tayo at i-rebuke natin yan. Sa ngalan ni Jesus, hindi ka kinakailangan dito. Ma-wipe out ka sa dugo ni Jesus. Ganyan guys. Ulit-ulitin mo lang. Nasa ngalan ni Jesus. In the name of Jesus, I will rebuke you. I-renounce mo talaga yung mga sakit, yung virus na nandito. Mamamatay ka at the foot of Jesus at the cross. You will be wiped out through the blood of Jesus. Ganyan lang guys. Ulit-ulitin mo lang yan. Tapos, patuloy-tuloy lang yung pagdasal natin. At saka, huwag mong hayaang lumala yung sakit. I-quarantine mo kaagad. Tapos, i-boost mo yung immune system nila. Kung naobserbahan nyo, yung unang titirahin ng sakit, yung mga
yung mga inahin. Diba? Yung mga inahin. Kasi bakit? Kasi yung mga inahin, guys, yung immune system nila, yung mga resistensya nila sa katawan na ilabas na nila nung nanganganak sila at yung dumididi ng yung mga biik nila. Kaya guys, weak yung immune system nila. Dapat i-boost natin talaga yung immune system nila. Dapat pag maputla, dapat turukan natin ng iron. Huwag tayong matakot magturok. Magturok talaga tayo guys kung gusto pa natin na mabuhay yung mga baboy natin. Magturok tayo, tayo mismo, hindi yung iba, hindi yung wag kayong aasa sa iba kasi nanggaling yan sa ibang kulungan. Lalong lumalala, dadami yung magkasakit pag-aasa kayo sa ibang tao na galing sa ibang kulungan. Kaya kayo ang may-ari, kayo ang mag-inject. Una, pag maputla, turukan ng iron. Pag maputla lang, pero pag kababago lang na turukan ng iron, huwag mo munang turukan ng iron. Kasi magka-overdose sa iron din. B-complex, mag-add din B-complex with vitamin EDA. Mag-inject din kayo ng 5 ml every 15 days, guys. Pwede yan iturok yung B-complex para gumanang kumain. Na calcium, yung DCM, may dextrose siya. Yung DCM, kasi may dextrose yun. Ang calcium, magturo ka din ng calcium. Yung calcium, ibibigay mo lang after walay. After walay at yung hindi pa siya nanganganak. Kung malapit na siya manganak. Then after walay, bigyan mo naman siya ng calcium kasi na-dispose na yung calcium niya at dinede ng kaniyang mga anak. At saka lumalabas na yun sa pagpanganak niya. So, maboost na yung immune system niya pag kumpleto na. Number 1, iron, B-complex, DCM, calcium. Inject talaga para ma-absorb lahat sa katawan. Huwag yung mga powder, mga kakainin kasi matagal pa yan. Dapat inject talaga para ma-absorb ka agad. May sakit man siya o wala, ngayon na nauuso yung mga ESF, yung mga sakit, injikan nyo talaga yan para protection nila yan. Huwag nyo hihintayin na magkaroon pa ng sakit bago nyo mai-injikan ng mga vitamins. Kasi low ang resistensya ng mga inahin. Yung ibang mga baboy, kahit hindi inahin, pwede nyo namang bigyan ng B-complex every 15 days. Yung iron, pag nakita niyo na na paputla siya at wala siyang iron, matagal-tagal nang hindi siya naturukan ng iron, pwede din. Okay guys, pag mayroong namang lagnat yung mga baboy nyo, pag nag-start nang naglalagnat na yung mga baboy nyo, suka lang yan guys. Suka, ipunas mo sa katawan. Bibili na lang kayo ng suka dun sa suka ng niyog. Pwede rin na suka ng commercial dun mabibili natin sa tindahan kasi guys, yung acid niya, yung papatay ng virus, yung protection, makaprotection sa virus guys. Unti-unti niyang papatayin yung virus na sa loob at sa labas ng baboy natin, ng hayop natin. At saka guys, yung tubig dagat, yung alat ng tubig dagat guys, yung pumapatay,
ng virus, guys. So, protection din. Pwede yung tubig dagat. Pag walang tubig dagat kasi malayo tayo sa dagat, pwede rin yung tubig na mayroong asin. Pero, tikman nyo lang yung parang dagat na rin yung pagkaalat niya. O, yun ang ipunas mo, iligo yung sa katawan para hindi tumataas yung lagnat. Saka para yun bumaba yung lagnat niya. Pasensya kayo sa akin, guys, kasi Bisaya ako eh. Nahirapan ako magtagalog. Okay. At saka, huwag naman ninyong pabayaan. Bigyan mo nyo naman sila ng paracetamol. Painumin nyo ng paracetamol every 3 to 4 hours. Kasi, yung sa akin, yung biik, 4 hours. Pero before 4 hours, 15 minutes before 4 hours, pinainom na namin. At saka hindi talaga namin iniiwanan. Kung matutulog kami, diyan kami matutulog sa malapit lang. At nag-a-alarm kami para magising kami at magpapainom ng para B, yung gamot na synthetic. At saka naman, guys, meron naman tayong herbal. Tulungan naman natin yung gagamitan natin ng herbal. Okay. So, guys, pag kumain pa yung baboy, huwag mo siyang isubuhan. Huwag mo siyang pilitin. Kumain naman siya eh. Pakainin mo na lang siya ng dahon na hilaw ng malunggay, bayabas, uling, yung uling, guys, at saka madre de agua. Yung malunggay, guys, yun ang nagsisilbing vitamins. Bayabas, antibiotic yan, guys, antibacterial. Yung guyabano, vitamins din. Yung uling, antibacterial yan. At madre de agua. Tsaka meron namang mga herbal na pangpatay ng virus. Mga herbal na pangpatay ng virus. Kagaya ng papaya. At saka mga agaw, guys, yung sa tawa-tawa yun sa Tagalog. Sa amin, mga agaw yun. Dito sa amin. So, yung guyabano, bayabas, mangagaw, at saka dahon ng papaya. Lulutuin nyo, guys. Pakuluan nyo. At saka yung tubig, yung isasabaw nyo sa pagkain ng baboy. Yeah. Yung ipaiinom nyo sa kanila yung tubig ng pinakuluan nyo. Yung papaya, guys, antivirus yan, pampatay ng virus. Yun ang ginagamit ng dengue, di ba? Yung mga tawa-tawa, pampatay din ng virus, antivirus din yan. Pang dengue yan, di ba? Yun, guys, painumin niyo sila. Pilitin niyo makainom ng marami ang baboy niyo. Kasi gamot yan sa dugo. Di ba yung pag lumala na yung dengue ay nag-blood clot, yun din ang ESF. Gaya sa ESF, guys. So, virus yan. So, katulong din yan para sa virus. Kahit anong virus. Matulungan talaga sa papaya leaves at sa katawa-tawa. Huwag niyong kalimutan, guys, yung tawa-tawa at saka yung papaya leaves
ay antivirus. Yung malunggay, guyabano, madoy de agua, nagsisilbing vitamins. At saka yung uling, at saka yung at saka yung bayabas, antibacterial. Uling at saka bayabas, antibacterial yan. Ilagay nyo lang sa ibang buti. Ang Paravi. Ang Paravi, guys, merong kamuti, merong starter. Starter ang ipakain nyo, guys, kasi mas mataas ang mga vitamin na mga nutrients na makukuha natin sa starter. At saka yung starter ay mabango. Gumanang kumain yung inahin kasi mas mabango yung starter. At saka lagyan mo ng sugar, guys, yung red sugar. Ibabalik ko, yung hilaw na itlog sa ibang buti yun ilagay. Kasi sa ibang pag-iinom yan. Yung Parabi, kamuti, starter, at saka red sugar, brown sugar, yung red, ilalagay nyo sa isa na namang buti. At lagyan nyo ng tubig para malunok ng baboy. Okay, guys? Andun kasi yung sugar kasi pampagana, papabalik ng gana ng pagkain kasi yun, guys. At saka yung Parabi, every 3 to 4 hours yun ibibigay. Kasi yung inahin, yung mga baboy, pag linalagnat, high fever yan. High fever. Kaya, pag magbigay kayo, hindi pwede yun para pang tao kasi ang tao, every 6 hours lang, parang mild ang tao kasi hindi talaga yun high fever, yung lagnat ng tao. Pero sa baboy at saka sa inahin, 40 plus yung lagnat nila. Kaya oras-oras talaga yung pag 3 oras or 3 oras at kalahati, magbigay ka na ng Paravi panggamot. Hindi talaga ako nagrekomenda ng mga antibacterial, guys, na synthetic kasi hindi naman ako doktor. Ito tips lang to sa mga ginagawa ko noong pinaglaban ko sa sakit yung baboy ko. Sinishare ko lang sa inyo. Pero pag hindi nyo ayaw nyo susundin, okay lang, huwag nyo susundin. Pero tips lang yung binigay ko sa inyo ngayon. At saka mag-disinfect naman kayo, guys. At ang ginagamit ko talaga, yung pang-disinfect ko, yung preferred ako sa dishwashing liquid. Kasi mild lang yung scent niya. Diba? Yung dishwashing liquid, antibacterial yun. At saka mild lang. Mild naman para sa tao, diba? Mas magamit pa siya sa mga inahin. Ayaw nating ng mas scent na mas maisog sa chlorine o sa sa ibang brand. Ayaw ko talaga niyan. Pampaputi, ayaw ko niyan kasi yung mga buntis ko baka makunan. Yun ang gagawin nyo pag kumakain pa. Pag hindi na kumakain, isubot yun talaga.
ilagay nyo sa bote, yung bote ng Coke, yung maliit, guys. Isusubo nyo yan. Pag sa biik, dito niyo ilalagay. At saka yun sa inahin, dito din ilalagay yung buti. Kasi walang ngipin dito. Walang ngipin ang baboy dito. At malunok talaga nila kasi dito. Dito ilagay niyo. Subo niyo yung buti doon. Para malunok nila. Ilagay mo yung sa buti yung hilaw na itlog. Hilaw na itlog, isubo niyo yan guys. Pampalakas yan, pampabalik sa gana ng pagkain. Pero, pag mayroong nangyayari nga, nakukunan na yung buntis niyo, kasi mayroong nangyayari dito na nakunan yung mga buntis nila. Patay. Patay din ang inahin pagkatapos makunan. Guys, pag nangyari, unang pangyayari lang, kunin nyo yung pinakamaliit na biik para magi siyang natural immune. Mayroong nagsasabi sa akin, pamamaraan sa pag-immune, yung biik na nakuha sa galing sa tiyan ng inahin, mayroon niyang ESF. Ang gagawin nyo guys, ihawin nyo sa apoy at saka ipakain nyo, ihalo nyo sa pagkain sa mga inahin na wala pang sakit para ma-immune. At meron akong narinig o na kita sa YouTube yung mga testimony na ganyan, na inihalo nila yung sa pagkain, pinakain sa inahin at saka nakasurvive yung inahin kasi na-immune sila. At saka guys, wag naman ninyong palapitan ng ibang tao. Yun lang mga nagpapakain, yun lang mga tao na nagpapakain ng inahin nyo, ng mga baboy nyo. Tsaka huwag naman kayong kakain ng baboy kasi yung mga baboy ngayon, yung mga nagkasakit, hindi dispose na nila. Pag tingin nila nagtatamlay na, hindi na kumain, dispose ka agad. At saka kumain tayo ng mayroong virus, at saka yung virus na ESF, hindi yan mamamatay ng 30 minutes. So, kaya guys, hindi tayo kakain ng chicharon, yung mga baboy, pag tayo ay nag-aalaga. Kasi maging carrier tayo para sa mga baboy natin. Magkasakit sila dahil sa atin na tayo ang nagdadala ng virus. Okay guys, dito lang tayo at saka salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga nag-view, at saka salamat din sa mga nag-subscribe, at saka subscribe naman sa mga hindi pa nakasubscribe para lumago yung network ko kasi maliit pa lang yung mga subscriber ko. Salamat. Bye. God bless you. Happy farming.